Anong mas nakakatakot para sa iyo? Ang walang hanggang lamig at kawalan ng kalawakan, space, o ang walang katapusang dilim at lalim ng karagatan, ocean? Karamihan, siyempre, ang kalawakan agad ang pipiliin. Maiisip mo ang black holes, ang mga hindi pa natutuklasang galaxy, at ang posibilidad na makasalamuha ng nilalang na hindi taga rito. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay at matinding takot ay hindi nakatago sa itaas natin, kundi nasa mismong ilalim ng ating mga paa, sa ilalim ng tubig? Ngayon, patutunayan natin yan. Nag-ipon kami ng 20 nakakapangilabot na katotohanan tungkol sa karagatan. Pagkatapos nito, ang kalawakan ay parang isang tahimik at komportabling daungan na lang sa paningin mo. Maghanda ka. Matapos mong panoorin ito, baka maging maingat ka na pati sa sarili mong bathtub. Ano sa tingin mo ang mas matindi? Ang nakikita natin sa teleskopyo o ang mga bagay na hindi natin nakikita dito mismo sa ating sariling planeta? Alamin natin. Para sa simula, isipin muna natin ang laki nito. Ang karagatan ay sumasakop sa mahigit 70%, 70% ng ibabaw ng daigdig. Pero ang nakakagulat, higit 80%, 80% ng kalaliman nito ay nananatiling hindi pa na naiimbestigahan, hindi pa namapa, at hindi pa nakikita ng mata ng tao. Pag-isipan mo yan. Nakapagpadala tayo ng mga robot sa Mars. Nakuhanan natin ng larawan ang mga galaxy na milyon-milyong light years ang layo. Pero ang karamihan sa sarili nating planeta ay nananatiling lubos na hiwaga para sa atin. Ang hindi pa natutuklasang teritoryong ito ay tinatawag na abyssal or hadal zone. Ito ay isang mundo ng walang hanggang gabi, matinding pressure, at mga temperatura na halos nagpapalamig. At sa masamang mundong ito, na sinisimulan pa lang nating tuklasin gamit ang deep sea submersibles, nagtatago ang mga sikreto na talagang makakapagbigay sa iyo ng matinding takot. Ang kalawakan ay walang laman, pero ang karagatan ay punong-puno ng buhay, at hindi lahat ng buhay na yan ay kaibigan natin. Simulan natin sa bagay na literal na pumipiga sa atin, ang presyon. Sa ibabaw, halos hindi natin ito nararamdaman, ngunit sa bawat metro ng pagbaba, lumalakas ito ng may nakakakilabot na puwersa. Sa pinakailalim ng Mariana Trench, ang pinakamalalim na punto sa karagatan, ang presyon ay lumalagpas sa 1,100 atmosfera. Para lang magkaroon kayo ng ideya, parang ipinatong mo ang 50 malalaking eroplanong Boeing 747 sa liit ng kuko mo. O kaya naman, parang isang tao lang ang sumusubok na buhati ng bigat ng 100 elepante. Anumang bagay na may laman na hangin ay agad-agad na magiging pisa o durog doon. Ang katawan ng tao ay mawawala na lang, magiging isang walang hugis na masa. Kahit pa ang mga submarino ng militar na gawa sa pinakamatibay na bakal ay madudurog na parang lata ng sardinas bago pa man makarating sa ganoong kalalim. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, sa kabila ng lahat ng ito, napakaraming buhay ang matatagpuan doon. Ang mga nilalang na nakatira roon ay sobrang naiiba sa atin sa ebolusyon. Ang kanilang mga katawan ay halos puro tubig at walang air pockets, kaya kinakaya nila ang hindi maisip na presyon na ito. Nabubuhay sila sa isang mundong baligtad. Ang lahat ng batas ng physics na nakasanayan natin, ngayon isipin mong nalampasan mo na ang matinding pressure. Ang kasunod na haharapin mo, ito ay ang lubusan at walang katapusang kadiliman. Hindi kayang abutin ng sikat ng araw ang karagatan ng mas malalim pa sa 1,000 metro. At madalas, sa 200 metro pa lang, naghahari na ang walang hanggang dilim o eternal twilight. Kaya tinatawag itong midnight zone or zona ng hating gabi. Walang araw,
walang gabi, walang nagpapalit na panahon. Ang naroroon lang ay ang walang hanggan, malamig, at itim na kawalan. Sa kalawakan, mayroon pa ring mga bituin, malalayong galaxy, at nebula, mga source ng liwanag. Pero sa kaibuturan ng karagatan, ang nag-iisang pinanggagalingan ng liwanag ay ang mismong buhay. Ito ang tinatawag nating bioluminescence. Milyon-milyong nilalang ang natutong lumiwanag para manghuli, protektahan ang sarili, o umakit ng kanilang kapareha. Isipin mo ang senaryong ito. Ikaw ay nakalutang sa purong itim na kawalan at sa paligid mo, tila mga ilaw ng multo, sumisiklab at namamatay ang mga aninino ng mga nilalang na hindi mo akalain. Hindi ito parang gabi na may mga bituin. Ito ay mas kahalintulad ng isang horror movie kung saan bawat munting ilaw ay posibleng bibig ng isang mandaragit na humihila sa iyo papunta sa kanyang nakamamatay na bitag. Sa kadilimang ito, walang silbi ang iyong mga mata. Ang tanging mahalaga ay ang kakayahan mong maramdaman ang vibration at makita ang liwanag sa lugar kung saan hindi ito dapat naroroon. Sa walang hanggang kadilimang ito, may mga nilalang na tila nagmula sa mga pahina ng aklat ni Lovecraft. Kilalanin natin ang isa sa kanila, ang dambuhalang pusit. Sa mahabang panahon, itinuring lang itong alamat, ang kwento ng mga mandaragat tungkol sa kraken na humihila sa buong barko pababa sa kailaliman. Ngunit noong taong 2004, 2004, unang nakuhanan ng larawan ng mga siyentipikong Hapones ang pusit na ito sa likas nitong tirahan. Pagkatapos, nasundan pa ito ng video footage. Ang nilalang na ito ay umaabot sa 13 metro ang haba at ang mga mata nito kasing laki ng bola ng basketball, ang pinakamalaki sa buong mundo ng hayop. Kailangan niya ang mga matang ito upang makita ang pinakamaliit na kislap ng bioluminescence sa gitna ng matinding dilim. Puno ang mga galamay nito ng malalakas na sucker na may mga singsing na chitin na parang matatalim na ngipin na tumutusok sa laman ng biktima. Sa katawan ng mga sperm whale, ang tanging kilalang maninila na nangangaso ng dambuhalang pusit, madalas makita ang malalaking pilat mula sa mga sucker na ito. Katunayan ito ng matitinding labanan na nangyayari sa lalim na 1 kilometro. Halos wala pa rin tayong alam tungkol sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ngunit ang katotohanan na mayroon talagang kraken na nagtatago sa kailaliman ay nagpapaisip sa atin kung ano pa ang ibang alamat na maaaring maging totoo. Kung nakakatakot man ang giant squid, dahil sa sobrang laki nito, mas nakakakilabot naman ang vampire squid from hell o Vampiroteuthis infernalis, na ang ibig sabihin ay pugitang vampira mula sa impyerno, hindi dahil sa size, kundi dahil sa itsura at pambihirang ugali. Ang maliit na nilalang na ito, mga 30 sentimetro lang, ay isang buhay na fossil. Nabubuhay ito sa tinatawag na Oxygen Minimum Zone o OMZOEs, kung saan napakababa ng oxygen level, kaya't halos walang ibang organismo ang kayang tumagal. Sa lahat ng hayop, ito ang may pinakamalaking mata kumpara sa laki ng katawan, at ang mga mata nitong umiilaw ay nagiging pula o asul, depende sa liwanag. Pero ang talagang nakakatakot ay ang paraan nito ng pagtatanggol sa sarili. Hindi tulad ng ibang pugita, hindi ito naglalabas ng tinta. Sa halip, kapag nakaramdam ito ng banta, binabaligtad niya ang balat na may mga galamay, tentacles, at ginagawa itong parang kapa or balabal. Ang loob ng kapang ito ay puno ng mga siri, mga spike na nakakatakot tingnan pero hindi naman nakakapinsala. Kasabay nito, naglalabas pa ito ng isang ulap ng bioluminescent na uhog
slime na binubuo ng daan-daang maliwanag na bulitas. Ito ay panandaliang nakakabulag at nakakalito sa sino mang maninila sa loob ng ilang minuto. Isipin mo na lang, inaatake ka ng isang nilalang na biglang bumabaliktad, nagiging parang bolang may mga spike at binubulag ka pa ng kumikinang na uhog. Ito ang patunay na ang kalikasan mismo ay mayroong sariling disenyong pang-horror. Hindi lang madilim at punong-puno ng halimaw ang karagatan. Nagsasalita rin ito. At ang tinig nito kayang bumagabag sa ating isipan. Noong 1997, naitala ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng US ang isang mahiwaga, napakababaang frequency at labis na malakas na tunog. Tinawag itong the bloop. Napakalakas ng tunog na ito, kaya't naitala ito ng mga sensor na may pagitan na higit sa 5,000 kilometro. Hindi ito katulad ng anumang kilalang tunog, likha man ng tao o galing sa kalikasan. Hindi ito ingay ng submarino, lindol o maging boses ng balyena. Ipinakita ng pagsusuri na ang pinagmulan nito ay dapat na isang buhay na nilalang. Ngunit ito ay mas malaki ng ilang ulit kaysa sa blue whale, ang pinakamalaking hayop sa planeta. Sa loob ng ilang dekada, ginulo ng misteryong ito ang isip ng mga siyentista at nagbunga ng iba't ibang teorya, mula sa hindi kilalang halimaw, sa dagat hanggang sa paggising ni Cthulhu. Paglaon, lumabas ang isang mas pangkaraniwang paliwanag na ito ay tunog ng nababasag na iceberg. Ngunit marami pa rin ang nag-aalinlangan dito. At ang the bloop ay hindi lang ito. Mayroon pang ibang mga hindi maipaliwanag na tunog mula sa kailaliman. Ang Julia, slowdown, at whistle. Naglalabas ang karagatan ng mga tunog na hindi natin lubos na maintindihan ang pinagmulan. May kinakausap ito at wala tayong ideya kung sino. Napag-usapan na natin ang mga nilalang, pero kumusta naman ang mismong kapaligiran? Sa ilalim ng karagatan, may mga lugar na mas hawig pa, sa ibabaw ng isang dayuhan at nakalalasong planeta. Ito ang tinatawag na hydrothermal vents o sa karaniwan, ang mga black smoker. Isipin nyo ang mga geyser sa ilalim ng dagat na bumubuga mula sa crust ng mundo ng mga haligi ng itim at nagbabagang tubig, umaabot sa 400 degrees Celsius. Hindi lang iyon kumukulo dahil sa napakalaking presyo ng tubig sa ilalim. Puno ito ng mga compounds na nakalalason sa halos lahat ng nilalang, gaya ng hydrogen sulfide. Sa palibot ng mga nakalalasong tore na ito, sa gitna ng lubos na dilim at matinding presyon, may namumuhay na buong ekosistema. Ang buhay dito ay hindi nakasalalay sa photosynthesis kundi sa chemosynthesis. Ang mga bakterya ay kumakain ng nakalalasong hydrogen sulfide. Sila naman ang kinakain ng higanting mga tube worm na walang bibig o sistema ng panunaw, maputlang alimango, at iba pang kakaibang nilalang. Sa literal na pag-uusap, ito ay isang anyo ng buhay na parang galing sa ibang planeta na nabubuhay dito mismo sa ating mundo. Nagpapatunay ito na upang umusbong ang buhay, hindi kailangan ang liwanag at oxygen, kundi sapat na init lamang at nakalalasong kemikal. At sino ang nakakaalam kung gaano pa karaming ganitong uri ng oasis ng impyerno ang nakatago sa kailaliman ng dagat? Balikan natin ang mga naninirahan sa lalim at pag-usapan ng tinatawag na viper fish, ang bangungot ng bawat dentista. Bagamat medyo maliit lang, ang nilalang na ito ay naninirahan sa lalim na hanggang 2 kilometro at itinuturing na isa sa pinakamabangis na mandaragit sa Midnight Zone. Ang pangunahing katangian nito ay ang mga ngiping hindi proporsyonal, napakalaki, matutulis at halos transparent. Sobrang haba ng mga ngipin nito
na hindi na ito magkasya sa kanyang bibig. Kaya ang mga ngipin sa ibaba ay nakabaluktot pataas, halos sumasayad sa mata. Upang malunok ang kanyang biktima, kailangan ng viper fish na itumba ang kanyang ulo paatras at ibuka ang panga ng halos 180 degrees. Gumagamit ito ng isang espesyal na nagliliwanag na organ, tinatawag na photophore, na matatagpuan sa dulo ng dorsal fin. Bilang pang-akit, ang maliliit na isda ay lalapit sa liwanag at sa susunod na saglit, tutusukin na sila ng nakakakilabot na mga pangil na ito. Ang gulugod, spine, ng isdang ito ay may kakaibang kakayahang bumaluktot na nagpapahintulot sa kanya na lunukin ang biktimang mas malaki pa kaysa sa kanya. Sa esensya, ito ay isang lumulutang na bibig na may pang-akit. Isa itong perpektong killing machine na nilikha ng ebolusyon para sa mundong bihirang makakita ng pagkain, kung saan bawal magpalampas ng pagkakataon. Ang hitsura ng isdang ito, kahit sa larawan lang, ay nagdudulot na ng kilabot. Ang isipin pa lang na makita ito ng personal ay halos imposible. Sa kaibuturan ng dagat, hindi lang madilim ang kapaligiran, kundi napakalamig din. Ang temperatura ng tubig ay karaniwang nasa halos 2 hanggang 4 na degrees Celsius lamang. Ngunit kahit sa ganitong lamig, mayroon pa ring mga nakamamatay na bitag na dulot ng sobrang lamig. Isa na rito ang tinatawag na brinicle o mas kilala bilang daliri ng yelo ng kamatayan, ice finger of death. Nangyayari ang kakaibang pinomenang ito sa mga polar na tubig kapag ang isang napakaalat at sobrang lamig na agos ng tubig na tinatawag na brine ay nagsimulang bumaba mula sa yelo sa ibabaw, pababa patungo sa sahig ng dagat. Dahil mas malamig at mas siksik ang brines na ito kaysa sa nakapalibot na tubig, pinapatigas at ginagawang yelo nito ang lahat ng dadaanan. Parang isang ice stalactite na dahan-dahang lumalaking pababa. Kapag ang nakakatakot na daliri ng kamatayan na ito ay umabot na sa ilalim, patuloy pa itong kakalat at dito na nito sisimulang patigasin at patayin ang lahat ng mababagal na nilalang sa sahig ng dagat tulad ng mga starfish at sea urchin. Hindi sila makatakas agad mula sa paparating na yelo, kaya't nakukulong sila at literal na nagiging yelo sa loob ng kanilang sariling libingan. Ito ay isang mabagal, hindi maiiwasan at nakakakilabot na proseso. Para itong isang eksena mula sa isang sci-fi horror na pelikula. Talagang gumawa ang kalikasan ng paraan upang pumatay gamit ang lamig, kahit nasa ilalim ng tubig. Isa itong malinaw na pagpapakita kung gaano kalupit at kasabay nito. Gaano kaimbento ang kalikasan sa karagatan. Kapag naiisip natin ang mga mandaragit sa kailaliman ng dagat, madalas pumapasok sa isip natin ang anglerfish o tinatawag ding sea devil. Hindi naman ito nakakagulat. Talagang nakatatak na ang imahe nito sa pop culture at ang itsura nito ay nakakakilabot talaga. Ang babaeng anglerfish ay maituturing na perpektong halimbawa ng isang bangungot. Bilog ang katawan, may malaking bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin at syempre ang tanyag na fishing rod nito na may nakakasilaw na pang-akit sa dulo. Pero ang pinakakakaiba at nakapangingilabot na detalye tungkol sa anglerfish ay ang paraan nila ng pagpaparami. Ang lalaking anglerfish ay 10 o kung minsan ay 100 beses na mas maliit kaysa sa babae. Ang tanging layunin lang niya sa buhay ay hanapin ang babae sa walang hanggang kadiliman. Kapag nakita niya ito, gagamitin niya ang kanyang ngipin para kumapit ng mahigpit dito. At at pagkatapos niyan, magsisimula ang isang prosesong tila kuha sa isang horror movie. Ang kanyang katawan ay literal na didikit at sasama sa katawan ng babae. Ang kanyang sistema ng dugo
ay kokonekta sa sistema nito at lahat ng kanyang internal na organo, maliban sa mga organong nagproproduce ng sperm, ay maglalaho. Siya ay magiging isang simpleng kabit na nagbibigay lang ng sperm sa babae kung kailan ito kailangan. Maaaring may 6 na lalaking parasitikong anglerfish na nakakabit sa isang babae. Ito ang pinakamatinding halimbawa ng sexual dimorphism at parasitismo sa kalikasan, kung saan tuluyang nawawala ang pagkatao ng lalaki at nagiging bahagi na lang siya ng kanyang kapareha. Para sa mga kinikilabutan sa mga kulisap, may kakaibang sorpresa na naghihintay sa kaibuturan ng dagat. Ito ay tinatawag na deep sea gigantism. Sa hindi pa lubos na maipaliwanag na dahilan, maraming invertebrates, mga hayop na walang gulugod, na maliliit lamang sa mababaw na tubig, ang lumalaki at nagiging dambuhala sa kailaliman. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang giant isopod. Isipin ninyo ang isang pilbag, iyong karaniwang insekto na nakikita ninyo sa ilalim ng mga bato. Ngayon, palakihin ninyo ito hanggang sa maging kasing laki ng isang maliit na aso o kaya naman ay pusa. Iyan na mismo ang giant isopod. Ang mga nilalang na ito na umaabot sa 50 sentimetro ang haba ay mga tagakain ng patay na hayop o mga scavenger. Mabagal silang gumagapang sa sahig ng karagatan, naghahanap ng mga labi ng mga balyena, isda o pugita na bumababa mula sa itaas. Ang anyo nila ay talagang bangungot para sa sinumang insectophobe. Makapal na baluti o shell, sandamakmak na paa at komplikadong mga mata. Kaya nilang mamuhay ng walang pagkain sa loob ng maraming taon, pumapasok sa isang estado na halos parang anabiosis habang naghihintay na mahulog ang susunod nilang pista sa kailaliman. Ito ay isa lamang patunay na ang dagat ay isang lugar kung saan ang mga ordinaryong nilalang ay nagmumutate, nagiging isang bagay na dambuhala at nakakakilabot. Ang mga pating ay laging kinatatakutan. Pero ang goblin shark, itinutulak ang takot na ito sa panibagong antas. Ito ay isang pambihirang pating na naninirahan sa kailaliman na minsan tinatawag na buhay na fossil dahil sa sinauna at primitibo nitong mga katangian. Kulay rosas at halos transparent ang balat nito na nagpapahintulot na makita ang mga daluyan ng dugo. Meron din itong mahaba at tapad na nguso at ang pinakanakakakilabot, ang pwedeng iurong nitong panga. Kapag umaatake ang goblin shark, biglang umaabante ang panga nito ng napakabilis, halos tulad ng nakita natin sa pelikulang Alien. Nagagawa nitong sunggaban ang mabilis na biktima, tulad ng pusit at iba pang isda. Talagang nakakagulat ang eksena kung paanong ang kulay rosas at malamultong pating na ito, na may nakakatuwang ilong, ay bigla na lang nagiging isang halimaw na may umaabanting bunganga na punong-puno ng matutulis na ngipin. Mukha siyang palpak na biological experiment, isang nilalang na hindi dapat umiiral. Pero sa kabila nito, milyon-milyong taon na itong matagumpay na nangangaso sa kailaliman. Nananatili itong isa sa pinakamahiwaga at nakakatakot na nilalang na nakita natin. Ito ay isang buhay na patunay na ang ebolusyon sa kailaliman ay may sariling daan, na lubos na kakaiba at hiwalay sa mundo natin. Ang karagatan ay mayroong sariling mga multo. Hindi lang ito tumutukoy sa mga lumubog na barko, kundi maging sa mga natatanging ecosystem na umusbong dahil sa kamatayan. Sa sandaling lumubog at lumapat sa pinakailalim ng dagat, ang katawan ng isang patay na balyena, nagpapasimula ito ng kakaiba at matagalang prosesong ekolohikal. Una, darating ang malalaking scavengers tulad ng pating at dambuhalang isopods
upang ubusin ang malalambot na laman. Tumatagal ang yugtong ito ng ilang buwan. Pagkatapos, susunod ang tinatawag na Osedax worms or mas kilala bilang zombie worms. Ang mga ito ay walang bibig at walang tiyan. Nagbubutas sila at bumabaon sa buto ng balyena at sa tulong ng symbiotic bacteria, tinutunaw at sinisipsip nila ang taba na nakaimbak sa loob ng kalansay. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang dekada. Sa palibot ng kalansay ng balyena, nabubuo ang isang buong oasis ng buhay na nananatiling umiiral dahil lamang sa pagpanaw na ito. Isa itong nakakatakot at kasabay no'y kaakit-akit na tanawin, ang kalansay ng isang dambuhala, pinagpipiestahan ng maraming nilalang sa gitna ng matinding dilim. Ang mga whale falls na ito ay buong mundo na isinilang mula sa kamatayan at nananatiling buhay sa loob ng maraming dekada hanggang sa tuluyan nang maglaho ang lahat ng bakas ng dambuhalang nilalang. Ano ang nangyayari sa mga bagay na namamatay sa itaas na bahagi ng karagatan maliban sa mga balyena? Bilyon-bilyong maliliit na organismo, plankton, tikya at isda, lahat sila, kapag namatay, ay nagsisimula ng kanilang mahaba at mabagal na pagbaba patungo sa kailaliman. Ang walang tigil na agos na ito ng mga labi at organikong material ay tinatawag na marine snow. Isipin mo ang isang walang humpay na blizzard ng mga nabubulok na particle na unti-unting lumulubog sa gitna ng tubig. Ang niyebeng, ito ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng halos lahat ng naninirahan sa ilalim ng dagat. Ngunit nakakakilabot ang ideya. Hindi ito malinis na puting nyebe. Sa halip, isa itong malagkit, kulay abong timpla na binubuo ng dumi, lapot, at mga labi ng patay na katawan. Ang mapunta sa kapaligirang ito ay nangangahulugang palagi kang napapalibutan ng mga produkto ng pagkabulok na dahan-dahang lumulubog sa bangin. Ito ay isang walang hanggang libing na siyang nagpapakain sa mga nabubuhay sa ibaba. Ito ay isang paalala na ang buong mundo ng kailaliman ay nakatayo sa kamatayan at pagkabulok ng mga nasa itaas. Ang konsepto ng marine snow ay isa sa pinakamadilim, ngunit pinakapundamental na ideya para maunawaan ang buhay sa karagatan. Maliban sa mga nabubuhay na nilalang, may tinatago pa ang karagatan, ang mga kakaibang geological anomaly. Isa na rito ang mga lawa at ilog sa ilalim ng dagat. Oo, tama ang dinig ninyo. Sa kailaaliman ng karagatan, tulad ng sa Gulf of Mexico, may mga lawa talagang may sariling baybayin at surface na hiwalay sa tubig na nakapaligid dito. Nabubuo ang mga ito dahil sa sobrang alat na tubig o brine na lumalabas mula sa mga bitak sa ilalim. Ang brinium na ito ay mas siksik at mas mabigat kaysa sa normal na tubig dagat. Nag-iipon ito sa mga hukay kaya nagkakaroon ng mga anyong tubig na may malinaw na hangganan. Pero may isang problema. Halos wala itong oxygen at punong-puno ng nakalalasong methane at hydrogen sulfide. Para sa karamihan ng mga nilalang dagat, isa itong nakamamatay na bitag. Anumang isda o alimango na aksidenteng pumasok sa lawa na ito ay mamamatay agad. Naiiwan sila roon, nakahandusay at nababalat, mummified dahil sa labis na asin. Tinatawag ng mga siyentista na nag-iimbestiga sa mga lugar na ito gamit ang mga submersible. Ang mga ito na jacuzzi ng kawalan ng pag-asa. Ito ang tahimik, walang buhay na mga lawa sa ilalim ng mundo na punong-puno ng mga bangkay ng mga nagkamaling tumawid sa kanilang hangganan. Isa pa itong lugar sa karagatan kung saan nag-aabang ang kamatayan sa pinakanakakagulat na anyo. Madalas nating pinag-uusapan ng Marianas Trench, pero sandali, sikaping sukatin natin sa isip ang tunay nitong lalim at lawak. May lalim ito
na halos 11 kilometro. Kung ilalagay natin sa pinakailalim nito ang Mount Everest, matatabunan pa rin ang tuktok nito ng mahigit 2 kilometrong tubig. Hindi lang ito basta butas. Ito ay isang dambuhalang pilat sa mukha ng planeta na umaabot sa haba na 2,500 kilometro. Pero ang mas matindi, hindi lang ito ang mismong lalim, kundi ang katotohanang bahagi ito ng tinatawag na Hadal Zone o zona ng mga trinsera. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan, mula 6 hanggang 11 kilometro. At ang sonang ito ay isa sa pinakakakaunti ang pag-aaral na kapaligiran sa buong mundo. Sa bawat paglubog sa mga trinsarang ito, may natutuklasan tayong mga bagong nilalang na tila galing sa ibang planeta. Dito naninirahan ang snailfish na may katawang parang jelly para kayanin ang matinding presyon, at ang amphipods na mistulang higanting hipon. Sa totoo lang, kinakaskas lang natin ang ibabaw ng mundong ito. Ano kaya ang nakatago sa mga bitak at kuweba sa ilalim ng mga trinsara? Wala tayong ideya. Ang sonang ito ang huling hangganan ng mga misteryo sa ating planeta, at maaaring nagtatago ito ng kahit anong bagay, mula sa pambihirang microorganisms hanggang sa mga nilalang na hindi pa natin kayang isipin. Isa pa sa mga nakakatakot na kaganapan na nagaganap sa ibabaw ng dagat, pero dahil sa lakas ng karagatan, ay ang mga rogue waves o tinatawag ding alon pamatay, killer waves. Sa matagal na panahon, tulad ng mga higanting pusit, itinuring lang itong mga alamat o kwentong dagat. Ang mga ito ay mga nag-iisang alon na hindi pangkaraniwan ng taas. Bigla na lang silang sumusulpot sa gitna ng dagat kahit pakalmado ang panahon. Ang taas nila ay pwedeng umabot sa 30 metro, katumbas ng 10 palapag na gusali. Kumpara sa tsunami, wala itong koneksyon sa lindol at nabubuo lang dahil sa masalimuot na interaksyon ng iba pang normal na alon. Kaya nitong itumba o hatiin sa gitna ang kahit na pinakamalaking barko, supertanker, o maging ang mga aircraft carrier. Halos hindi mahulaan kung kailan sila lilitaw. Isipin mo ang tripulante ng isang barko sa gitna ng bukas na karagatan. Napakatahimik ng dagat, tapos bigla na lang may tumayong patayong pader ng tubig na handang bumagsak sa kanila. Ayon sa mga siyentipiko, ang ganitong klase ng alon ang dahilan kung bakit misteryosong nawawala ang maraming barko. Ito ay isa pang paalala na ang karagatan ay hindi mahulaan, at kaya nitong umatake ng nakamamatay anumang oras nang walang paunang babala. Alam nyo ba na may sarili ring bersyon ng poltergeist ang karagatan? Ang fenomeno na ito ay tinatawag na Milky Sea or dagatan ng gatas. Sa loob ng maraming siglo, nagkukwento na ang mga marino kung paano bigla na lamang napapadpad ang kanilang barko sa bahagi ng karagatan na nagliliwanag ng nakakatakot at puting parang gatas, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. Nagiging malabo ang tubig at naglalabas ito ng pantay at mistikal na liwanag. Matagal din itong itinuring na katang-isip o alamat lamang. Pero noong taong 1995, kinumpirma ng mga satellite ang tunay na pag-iral ng fenomeno na ito. Isang napakalaking bahagi ng Indian Ocean na kasing laki ng buong estado ng Connecticut ang umilaw sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Naniniwala ang mga siyentista na sanhi ito ng napakaraming bioluminescent bacteria na nagkakasabay-sabay o nagsisynchronize ng kanilang pagliliwanag. Ngunit kung bakit nila ito ginagawa at kung paano sila nagkakaroon ng ganoong kalaking konsentrasyon ay nananatiling palaisipan pa rin hanggang ngayon. Isipin mo na lang, nasakay ka ng barko sa gitna ng gabi at ang tubig sa ilalim mo
ay nagsimulang lumiwanag ng parang patay na kulay na nagpapalit sa karagatan bilang isang walang hanggang dagatan ng gatas. Ito ay maganda, pero sa parehong pagkakataon ay nakakakilabot at hindi natural. Muling ipinapakita ng karagatan na may kakayahan itong magpakita ng mga fenomenon na hindi pa natin lubos na maipaliwanag. Madalas nating isipin ang mga dikya bilang malalambot at halos transparenteng mga nilalang. Pero sa kailaliman ng karagatan, may naninirahan na kakaiba. Halimbawa, ang dikyang Stygiomedusa gigantea. Ang pangalan nito ay nangangahulugang higanting dikya ng Stygia na hango sa ilog Styx ng mitolohiyang Griego. Ang katawan o bell nito ay umaabot sa 1 metro ang lapad, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang mga braso nito. Wala itong manipis na galamay, tentacles. Sa halip, mayroon itong 4 na makakapal na oral arms na parang laso na umaabot sa haba na hanggang 10 metro. Ang mga makapal, matingkad na pulang lasong ito ay kumakaway sa tubig tulad ng balabal ng isang multo. Naniniwala ang mga siyentipiko na ginagamit niya ang mga ito bilang parang lambat para panghuli ng plankton at maliliit na isda. Sa buong kasaysayan ng pagmamasid, mga 100 beses pa lang nakikita ang dikyang ito. Sobrang bihira at napakahirap itong mahanap, kaya bawat pagkikita rito ay isang malaking pangyayari. Ang hitsura nito ay talagang parang galing sa ibang planeta. Hindi lang ito ordinaryong dikya. Isa itong napakalaking, walang hugis na anino na may mahahabang madilim na laso na tahimik na lumulutang sa walang hanggang gabi. Kapag nakita mo ito sa sinag ng ilaw ng submersible, makakakita ka ng isang bagay na hindi mo malalagay sa karaniwang definisyon ng mundo ng hayop. Pag-usapan natin ang mga bagay na hindi natin alam. At marahil, ito ang pinakamatindi at pinakanakakatakot na katotohanan. Tinataya ng mga siyentista na humigit kumulang 2,200,000 uri ng eukaryotic organisms ang naninirahan sa karagatan. Sa kabuuang bilang na ito, nasa 240,000 pa lang ang naidokumento at naklasipika natin. Ibig sabihin, mahigit 70% ng mga buhay na nilalang sa karagatan ay nananatiling isang malaking misteryo para sa atin. Ni minsan, hindi pa natin sila nakikita. Hindi natin alam kung ano ang kanilang itsura, kung ano ang kinakain nila, at kung paano sila nagpaparami. Maaari silang maging kasing liit ng mikrobyo o kaya naman maging dambuhala. Maaaring kahawig nila ang mga pamilyar na nilalang o baka naman sila ay ganap na ibang anyo ng buhay, mga nilalang na nakabatay sa iba't ibang prinsipyo ng biochemistry. Sa kaibuturan ng karagatan, sa mga trench nito, sa mga kuweba at sa ilalim ng mga ice cap sa mga polo, mayroong mga buong ecosystem na nakatago na hindi man lang natin inaakala na umiiral. Nakakatakot ang outer space dahil sa kalawakan at kawalan nito sa napakalayong distansya. Subalit ang karagatan ay nakakatakot dahil sa lubos nitong pagiging puno at sa kawalan nito ng kaalaman narito mismo, sa ilalim ng ating mga paa. At sa tuwing nagpapababa tayo ng kamera sa bagong lalim, nanganganib tayong makakita ng isang bagay na hindi pa handa ang ating imahinasyon na tanggapin. At heto na, ang pinakamalalim at pinakanakakabahalang katotohanan. Ang karagatan ay hindi lang basta tubig at buhay. Ito ay isang napakalaking sistema na kumokontrol sa klima, sa panahon, at mismong kakayahan ng ating planeta na magbigay buhay. Pero ang sistemang ito ay napakasensitibo. Ang mga ekosistema sa kailaliman na nabuo sa loob ng milyon-milyong taon sa ilalim ng matatag na kondisyon ay nanganganib ngayon dahil sa pagbabago ng klima.
polusyon sa plastik, at pagmimina sa malalim na bahagi ng dagat. Winawasak natin ang mundong hindi pa nga natin lubusang napag-aaralan at hindi natin alam kung ano ang magiging epekto nito. Ano ang mangyayari kapag ginulo natin ang balanse sa mga madilim at malamig na kailalimang ito? Baka mailabas natin ang mga sinaunang mikrobyo na wala tayong kalaban-laban. Baka magdulot tayo ng isang chain reaction na hindi na mababawi na magbabago sa komposisyong kemikal ng lahat ng tubig sa planeta. Ang pinakamalaking kinatatakutan tungkol sa karagatan ay hindi ang mga halimaw nito, kundi ang katotohanang kaya natin itong sirain ng hindi natin nauunawaan at kasabay nito, sirain ang ating mga sarili. Ang mundong ito na puno ng misteryo at nakakatakot ay hindi lang nagtatago ng mga halimaw, kundi pati na rin ang susi sa ating kaligtasan. At nasa panganib tayong mawala ito nang hindi natin man lang nalulutas ang mga sikreto nito. Kaya, mag-recap tayo. Ang nakakapigang presyon, walang hanggang dilim na tirahan ng mga nagliliwanag na mandaragit, totoong mga kraken at goblin shark, mahiwagang tunog mula sa kailaliman, ang nagyayelong daliri ng kamatayan at mga lawa ng nakalalasong brine. At lahat ng ito, sa kabila ng katotohanan na 70% ng mundong ito ay hindi pa natin lubusang nalalaman. Napakalawak at walang laman ang kalawakan at ang mga banta nito ay hypothetical at trilyon-trilyong kilometro ang layo. Pero ang karagatan, nandito lang iyan malapit sa atin. Ang mga hindi pa natutuklasang kailaliman nito ay nagsisimula ilang kilometro lamang mula sa baybayin. At ang mga hiwaga nito ay hindi lamang scientific na misteryo. Ito ay sinauna at existential na takot sa madilim, malalim at hindi pa natutuklasan. Sa isang mundong umiikot sa sarili nitong mga batas at kung saan ang tao ay isang marupok at hindi inanyayahang bisita lamang. Salamat sa paglubog ninyo sa kailaliman na ito kasama namin. Kung ang video na ito ay nagpatindig sa inyong balahibo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong pag-aaral tungkol sa pinakamahiwagang paksa. At ngayon, ito ang pangunahing tanong namin sa inyo. Anong fact mula sa listahan namin ang pinakanakakatakot para sa inyo? At ano sa tingin ninyo ang matutuklasan natin sa pinakadulo ng Mariana Trench? Kung sakaling ma-explora natin ito ng buo, isulat ang inyong pinakamatapang at nakakakilabot na mga hula sa comments. Siguradong interesante itong basahin